Reflect after you watch this video. Let's clear something up. Kasi madalas, nagagamit natin ang words sa toxic at abusive na parang pareho lang sila. Pero, hindi talaga sila magkatulad. And knowing the difference matters kasi iba ang kailangan mong gawin at ibang klaseng support ang kailangan mo. Una, sa toxic relationship. Ang toxic relationship usually, or hindi sa lahat ng oras, mutual. Pareho kayong may unhealthy patterns. Halimbawa, pareho kayong magagalitin o madaling magalit. Pareho kayong nasasaktan sa mga salitang binibitawan nyo sa isa't isa. May selosan, tampuhan, silent treatment, on and off kayo, break, balik, mag-aaway na naman, magbabati na naman. Minsan sa loob ng isang linggo, ganun yung pattern ninyo. May feelings kayo para sa isa't isa, pero pareho kayong hindi marunong mag-handle ng emotions. Sa toxic relationship, may conflict pero may pagkakataon pa rin na nakakaramdam ka ng guilt after kang makasakit o masaktan mo yung partner mo. Nangingi ka ng sorry, nagbabago ka kahit mahirap, tapos kahit pa paano nag-uusap naman kayo ng maayos, masakit nga lang, magulo, nakakadrain. Pero hindi ka kinokontrol, hindi ka tinatakot, hindi ka binababa bilang isang tao on purpose. Now, iba ang sitwasyon pagdating sa isang abusive relationship. Abuse is not mutual. May power imbalance dito. Sa isang abusive relationship, may isang tawang may control. Isang tawang laging takot, nag-a-adjust, nag-iingat. Isang tawang palaging may kasalanan kahit wala naman talaga. Abuse doesn't always mean physical. Minsan tahimik pa nga ito. Abuse can look like manipulation. Kung mahal mo ko, gawin mo to. Di kaya gaslighting. Ikaw lang naman nag-iisip niyan eh. And usually, hinihiwalay ka sa friends mo o family mo, ina-isolate ka. Okay. So, sa panong paraan? Sa pananakot, sa pagsigaw o biglang pagbabago ng mood na hindi mo maintindihan kung saan nanggagaling. Hindi mo rin ako confused ka, no? Di kaya nagpaparamdam na wala kang kwenta. Hindi lang basta verbal ito ha. Kung nakikita mo sa galaw niya na wala kang choice, wala kang boses. And here's an important sign. Sa abusive relationship, takot kang magsalita. Hindi ka lang nasasaktan, natatakot ka, takot kang magkamali, takot kang mag-open up, takot ka umalis. Balik ko lang sa pag-open up. Minsan sa pag-open up, hindi takot na magsumbong sa family member o sa mga friends, kundi takot kang mag-express ng thoughts mo o takot kang sabihin sa kanya kung anong nararamdaman mo kasi alam mo mag-escalate lang naman. Sa toxic relationship, nakakapagod. Sa